Hello mga kabudgetarian investor. This is Jade Antoinette, your speaker for today. A certified associate financial planner, life licensed underwriter, and senior marketing director dito sa IMG Wealth Academy. Ngayon, pag-uusapan natin ang importance ng financial education at paano mag-invest sa mutual funds. Disclaimer lang po, IMG does not sell mutual funds and all mutual funds are sold by Ramper Financials. Enjoy learning! Bakit nga ba nagtuturo ng financial education or financial literacy si IMG? So ito po yung mga rason. Isa doon is the rule of money is changing. So alam naman po natin no kung gaano tayo kasipag sa ating trabaho para kumita ng pera. Marami tayong sinasakripisyo lalo na sa mga OFW. Pero napapansin natin na yung kita natin is kulang lang sa ating mga pangangailangan. So ibig sabihin, habang tumatagal, bumababa po yung value ng ating pera, no? Kasi dati no, yung 1,000, napapansin niyo, ang 1,000 natin dati is ang dami po nating mabibili. Mabigat yung pinambili natin paglabas natin sa mall. Pero ngayon, parang kapiraso na lang yung mabibili natin sa 1,000. And dahil po yan sa inflation. So, kailangan po nating alamin kung paano ba natin papalaguin yung ating hard-earned money. Pangalawa is the lack of financial education. So, isa ako sa mga tao no na hindi ako knowledgeable tungkol sa financial education. So, of course, marami po tayong matutunan sa labas, no, sa social media, kahit saan. Marami tayong mababasa pero iba pa rin po yung meron kang isang institution na nagturo sa iyo ng tamang information. Dating presidente na si Rodrigo Duterte, ini-encourage na talaga niya na ang Pinoy dapat is mag-aral talaga tungkol sa financial education. Kasi nga, hindi naman po natin dapat iasa yung kinabukasan natin sa gobyerno, no ba? Sa ating amo. So, kailangan tayo po yung mag-take responsibility sa ating financial freedom. Okay? Yan. Kasi based sa survey noong 2018, the average Filipino has a financial quotient of 53%. 'Di ba? Tanungin niyo po yung mga tao na nasa paligid ninyo. Pagtatanungin niyo, paano pagka manalo ka ng 1,000,000? Anong gagawin mo dun? 'Di ba? So ang dami nating iniisip na bibilhin pero ni isa sa kanila hindi naiisip na mag-ipon or mag-invest, no? So isa 'yan sa mga dapat nating pagtuunan ng pansin. Pangatlo is people live longer today, no? So marami ng mga tao na very health conscious. So ibig sabihin, mas matagal tayong mamamatay. No? Ano ba yan, ma'am? Patay-patay. Pero that's the reality. Kasi napapansin nyo sa mga magulang natin ngayon, umaabot na po sila ng 60 plus and up. So sa lalaki, age 69, yan yung life expectancy. And sa mga babae is age 75. Pero ang malaking problema doon is yung retirement nila, nagkakaroon sila ng retirement and healthcare crisis, and ang pinaka-importante yung healthcare talaga. So, I don't know you, pero I'm sure isa sa atin dito is nagsusupport sa pangangailangan ng pamilya, lalo na sa ating kulang na walang healthcare, 'di ba? Kailangan natin na magsipag pa para mabigyan din yung pangangailangan nila, lalo na sa medication. So, yan yung malaking challenge sa ating mga anak. So, ang tawag doon is sandwich generation, na kung saan may pamilya ka na, pero bakit kailangan pa rin natin magsuporta sa ating parents. So, hindi natin sila, hindi natin sila sinisisi, pero yun yung downside pag hindi ka po financially educated. So ngayon pa lang na expose na po tayo dito sa ating sa online, 'di ba? Marami tayong nababasa lalo na kayo na may mga kapwa ako na campaigners na talagang nagsisipag na mag-follow up sa inyo na mag-attend kayo ng seminar kasi dapat para lang din naman to sa atin, no? Kung gusto nyo na ayaw nyo ma-experience yung
yung na-experience natin ngayon na sa sandwich generation, ayaw nyo ma-experience sa mga anak ninyo. So, be financially educated. Kasi, ang nakasanayan kasi natin is sa PhilHealth lang, 'di ba? Okay na tayo sa SSS pension, sa GSIS, sa Pag-ibig. So, hindi po 'yan enough lalo na ngayon na nagtataasan ang mga services sa hospital, ang gamot. So, kailangan pa rin po natin ng sapat na retirement fund at saka healthcare. And pang-apat is the high cost of living, no? So, marami sa atin na nagkaroon ng lifestyle inflation. So, ibig sabihin, lalo na ngayon sa Pilipinas, di ba? Ang init-init. So, maraming nangangailangan ng aircon. Dati okay lang sa atin na electric fan. So, many people have difficulty in saving money for their future needs dahil sa lifestyle inflation. Siyempre, yung mga basic needs natin, bigas, di ba? Ang mahal ng bigas. And siyempre, yung mga interest ng mga utang natin. So, sabi dito ni Robert Kiyosaki na money without financial intelligence is money sunugan. So kahit gaano pa natin kasipag, kung hindi naman natin alam paano i-handle yung ating pera, wala ding mangyayari. No? So pabalik-balik lang tayo sa cycle na kailangan nating magtrabaho, bayad sa bills, di ba? Pag may sobra, kailangan nating mag-ipon. So dapat baguhin na natin yung sistema. Ayan. So ito na po yung topic natin, no? The basics of stock market and mutual funds investing. So you have to build long-term investment and kailangan po nating iintindihin kung paano magtatrabaho yung pera para sa atin. Kasi 'di ba, tayo po yung nagtatrabaho ng pera ngayon, no? So nagsasakripisyo tayo sa ibang bansa, no, para magkaroon po tayo ng sapat na nakita. Pero ang tanong doon is saan natin nilalagay yung ating hard-earned money, no? Ayan. So, meron po kasi tayong dalawang klase ng income. Unang-una is yung active income. So, galing po yan sa ating trabaho, di ba? Kung may trabaho ka, may salary ka. Kung doktor ka, sa pasyente mo. Kung lawyer ka, galing yan sa kliyente. Kung OFW seafarer, galing yan sa contract mo. Kung ahente ka naman, galing yan sa komisyon mo. Ayan. Sa passive income, kahit wala kang ginagawa, diba? Yung pera is tumutubo, diba? Kumikita. And you stop working, your income continues. So, interest income from investments, galing po yan sa mutual funds, sa stocks, sa bonds, long-term healthcare. So, kagaya ni Aling Nena, no? Ayan. Kahit nagbabasa lang siya, pero kumikita yung pera niya. Meron din siyang royal income. So, ibig sabihin, like mga rentals, businesses, ayan. Royalty income pala, ito po yung example, meron kang libro na nililikha. No? Lalim nun na. No? Gumagawa ka ng libro. So, yung libro mo, after a year, di ba, may bumibili sa libro mo, kumikita ka pa rin. Ayan. Or isa kang singer. Yung kanta mo, ayan, kumikita yung kanta mo kada may tumutugtog sa kanta. Kasi, yan, kahit wala na tayo, let's say for example, si Michael Jackson, di ba? Kahit wala na siya, yung kanta niya, pag piniplay, kumikita yun. Ayan. So, do not work hard for the money. Let the money work for you. So, paano ba? No? So, meron tayong tinatawag na Rule of 72, the power of compounding interest. So, isa to sa mga sikreto ng mga mayayaman na hindi ko talaga alam to dati, no? So, ang 72, constant number po yan. So, it's the interest rate of your savings and investment na magbibigay sa'yo ng estimated number of years na magdodoble yung pera mo. So, let's say for example, no, si Ma'am Gracia, nag-open siya ng savings account. So, may 10,000 siya. May bibigay si bank sa kanya ng 1%. Lagay natin, no? So, i-divide lang natin yung 72 divided by 1 equals 72 years. Magdodoble yung pera ni Ma'am Gracia. So, congratulations, Ma'am Gracia. Meron kang 20,000 after 72 years. So, do you think enough yan siya? So, hindi siya enough. Kasi, yun nga,
Si bangko, maganda lang po siya if for emergency fund and business transactions. Pero pag iisipin natin, gusto nating mag-iipon para sa retirement, college pa ng anak natin, dapat hindi natin siya ilalagay sa bangko. Kasi kung bangko lang din, meron naman tayong tinatawag no na time deposit. So ibig sabihin, magdodoble po yung pera natin every 18 years. So meron kang 4% niyan. So example, at the age of 29, nag-start ka for 100,000 pesos. At the age of 65, you will have 400,000 pesos. So malaki siya, no? Pero pagtalikod natin, lahat ng mga depositor, yung pera ng mga depositor, nilalagay po sa 8% at saka sa 12%. Ibig sabihin, mas kumikita pa ng malaki ang bank kaysa sa atin. Kasi alam nila saan tong 8 at saka 12%. So dito ko lang din yan natutunan sa IMG no na meron pala talagang ganun. So akala ko kasi yung 12% na yon mga mayayaman lang pwedeng mag-invest doon. Pero dito sa IMG, bibigyan tayo ng pagkakataon na makapag-invest kung asan tong 12%, no? So hindi yan hindi yan legal kasi gano'n naman po talaga yung negosyo ng bangko at hindi din po natin sinisiraan ng bangko kasi kahit kami depositor din kami. So yan po yung reality. So kung gusto natin na palaguin natin yung pera natin, alamin natin kung saan tong 12%. So si 12%, meron kasi tayo mga iba't ibang paraan kung paano tayo magkaroon ng 6 million. Lagyan na natin gusto natin ng 6 million. Gusto mo magtrabaho? Or you let your money work for you. Kasi kung gusto mo nang magtrabaho lang, so ilang years ka pang magtatrabaho para magkaroon ka ng 6 million. So you have to work for 30 years. Sample, 200,000 per year yung kita mo. Para magkaroon ka ng 6 million, wala kang gagastusin dyan. No? Or you let your money work for you. Yan. Lalagay natin siya sa 12% for 100,000 or 1,000 every month. You have to build long term, no? Think long term. Kasi pag dito lang tayo sa bank, let's say for example, dito, no? Lagay natin si Sir Jobert po itong nasa gitna, no? Nag-iisip siya saan niya ilalagay yung pera niya. Pera niya, nilalagay niya sa bank. So, tawag sa kanya is depositor. Ang tawag sa pera niya is savings account. Pag-uwi ni Sir Jobert sa bahay niya, yung pera niya, hindi po yan pinupondo ng bank. Nilalagay po yan sa government securities, commercial papers, stocks and equities, retail loans, ayan, pinapaloan, and real estate. Mag-gain po yan ng 12% at ang ibabalik sa kanya is 0.25 or less than. Diba? Pero dito, since nakinig si Sir Jobert, nalaman niya yung mutual funds, so, ang tawag sa kanya is shareholder, ang tawag sa pera niya is investment. So, pagtalikod ni Sir Jobert, yung pera niya nilalagay lang po sa tatlo. Government securities, commercial papers, stocks and equities. And 12% yung ma-earn ng mutual funds at of course, ibabalik po yan sa kanya. So, saan po kaya mas magandang ilagay yung pera natin? No? Halatang-halata naman, di ba? So kung iisipin natin, kung short term lang din tayo, let's say for example, gusto lang natin magkaroon ng emergency fund, mas maganda ang bank, no? Kasi anytime pwede mo siyang withdraw. Gusto mo ng long term, retirement mo, or nag-iipon ka para pang negosyo after 5 years from now, or educational fund ng anak mo, college fund ng anak mo, mas maganda ilagay po natin siya sa mutual fund. Okay? So, how much can you save to achieve your goal? So, ito po yung tinatawag natin na wealth calculator. So, example lang po ito, no? Example, meron kang 1,000 every month. Kano lang yung 1,000 every month? 33 pesos a day. Dito, ilalagay mo siya sa 4%. After 30 years, magkakaroon ka lang ng 600,000 more or less. Pero pag ilalagay mo siya sa 12%, after 30 years, nasa mga 3 million siya, no? Kung gusto nyo na madali siya or after 10 years gusto nang meron kang 1.1 million, mag-ipon tayo ng 5,000 every month at ilalagay po natin siya sa 12%. So again, this is just illustrative purposes only and not indicative of any investment. And past performance is no guarantee of future results.
So, syempre, pinapakita lang po sa inyo kung ano pong mangyayari sa pera natin pag ilalagay po natin siya sa 12%. So, nakapag-isip na po ba tayo, no? So, tatandaan natin, the higher the yield, the higher the risk. Know your risk tolerance. Ibig sabihin, alamin nyo po sa sarili ninyo kung magkano po yung pera na pwede nyong ilagay, no? Ayan. The best way to reduce risk if you want to invest in stock market is to invest in mutual funds. Mas less ang risk niya, no? Kasi, of course, ang ilalagay mo lang talaga dyan na pera, yun yung pera na di mo kailangan 3 to 5 years from now. Huwag yung pera na kailangan mo after a year, ilalagay mo na, tapos mag-i-expect ka na malaking return. 'Di ba? So, unfair din yun. Dapat, ikaw mismo sa sarili mo, alam mo kung magkano yung pera na ilalagay mo. Ayan, kasi meron po tayong iba't ibang mutual funds. Unang-una, ang bond funds. Ito po yung conservative, ang capital preservation niya. It's a capital preservation, so ang price appreciation niya every year mag-aabot po siya ng 4 to 6%. So, yan. And ang recommended length of stay is 1 to 2 years. Balance fund is moderate ka na investor. And ang objective dito is to have a capital growth. Price appreciation every year is 12 to 15%. And ang recommended length of stay is medium term is 3 to 5 years. Sa aggressive naman is stock funds. Yun yung mga nilalagay din yung pera natin sa real estate, sa holding, sa IT, sa telco, ayan. Ang recommended length of stay dyan is 5 years and ang price appreciation is 15 to 18 years. Bibigyan na po tayo ng idea, no? So, bibigyan ko din po kayo ng example. Paano po mag-work yung mutual funds? Kasi sino po ba dito sa inyo yung first time na nakinig about mutual funds and stock market? Pwede ba mag-type ng 1? So, bibigyan ko po kayo ng example, no? And I hope na mag-participate po tayo sa ating chat. Ayan. Thank you, Ma'am Melissa. So, sa scenario number 1, ito po yung mangyayari. Pili ka po ng scenario, ha? Ayan, Ma'am Maris, Ma'am Wilma. So, pili po tayo ng scenario. So, dito po, ang stocks dito is price of stocks rises. So, simula ka month 1, sa baba hanggang tumaas siya. Pangalawa, scenario number 2 is price of stocks drops and gains back. Ayan. Pangatlo is scenario number 3. Dito naman, price of stocks drops and rises slowly. So, pili po kayo ng scenario kung saan po magandang mag-invest dyan. Number 1, number 2, or number 3. Ayan. So, Jobert, number 3. Number 3, Ma'am Wilma. Ayan. So, wala pong mali sa sagot ninyo, ha? So, in your own opinion po, saan po dyan mas magandang mag-invest? I-explain ko po sa inyo kung ano po yung explanation ng kada scenario. So, unang-una, di ba? So, sa mutual funds kasi, para din po tayong nag-ipon ka ng pera, pero shares po yung paglalagyan ng pera natin. Ayan. So, ibig sabihin, part owner ka ng mga companies. So, dito, every month, naghuhulog po tayo ng 1,000 pesos. And kada buwan, meron yan presyo. Ayan. So, ito po yung mangyayari, no? Kada hulog mo ng 1,000 pesos, meron kang mabibili na shares. Example dito, nag-start ka ng 10 pesos price per share. So, ang nabili ng 1,000 mo is 100 shares. Hanggang sa dumadagdag at dumadagdag po yung number of shares mo. Ayan. So, naliko mo dito na total shares after 6 months na naguhulog ka ng 1,000 is 422 shares. Ang last share price mo is 20 pesos. Ang total value is 8,456. Ang total contribution mo is 6,000 after 6 months. I-minus natin yan siya para maisip mo kung, makita natin kung magkano yung price or price value, no? Ayan. Ang nag-gain mo after 6 months is 2,456. So, kumita yung 6,000 mo, 'di ba? Kasi ito yung value ng shares mo. So, sa mga pumili ng scenario number 2, ito po yung mangyayari sa
mga shares mo. So, meron kang nabibili na shares, no? So, makikita nyo, pag mababa yung shares, marami kang mabibili. So, i-divide mo lang yung 1,000 divided by 5, so 200 shares. Ayan. So, ang total shares dito is 852. Ang last share price, nakita mo na okay ka na dyan. So, kinuha mo, meron kang 10 pesos price per share. I-times mo lang siya. So, ang total value is 8,525. Total contribution is 6,000. So, ang gain mo after 6 months is 2,525. Kumita ka pa rin, di ba, Sir Mike? Ayan. Ito yung pumili ng scenario number 3. So, ito yung nangyayari ng pandemic up until now, for sure. No? Kasi mura pa ang shares ngayon. So, ang dami ng mabibili na shares sa 1,000 mo. No? Kasi ang baba dito sa fourth month is 1,000 shares talaga yung nabibili niya kasi 1 pesos price per share siya. So, dito, ang total shares is 2,550. Ang last share price is 5 pesos. So, ang total value is 12,750. Ang total contribution mo is 6,000. Ayan. Ang gain mo after 6 months is 6,750. So, mas malaki, no? So, ibig sabihin po, anytime, pwede ka magpulong or bumili ng shares. Ang importante dyan is, meron kang nalilikom na shares or think long term, di ba? Kasi kahit naman mababa or mataas yung price per share, no? Magba-bounce back pa din po kasi yan eh. Kasi may mga ibang tao na hindi ko alam no sa inyo, pero nagsa-start sila ng yung alam mo yung hype lang, yung nakikita mo na yung kaibigan mo nag-iinvest, so mag-iinvest ka din na hindi mo naiintindihan. So ang nangyayari kasi pag nakita nila na bumaba pa rin hanggang after 2 years or 3 years na nag-iinvest sila, so kukunin na nila na, at sa mababang halaga. So, dapat long-term yung goal natin. So, ibig sabihin, lahat ng mga crisis kasi sa Pilipinas, nagba-bounce back po yan or matatapos yan. So, kailangan, ang technique natin dito is buy and hold strategy. The peso cost averaging. So, the more shares na mabibili mo, the more chances na pag tumaas yung price per share, kumikita yung shares mo. So ngayon pa lang, habang hindi mo pa na-hit ang goal mo na after 5 years from now, di ba? Gusto mo nang tumubo yung ano mo, yung shares mo. So kailangan consistent tayong naguhulog. No? So think long term. Kasi pag iisipin mo, gusto kong mag-invest dito sa mutual funds ma'am, pero after a year, kukunin ko na siya. So hindi dapat tayo mag-expect ng malaking return, di ba? Kasi short term lang siya. Might as well, ilalagay mo na lang yan sa bank. Pero I would highly encourage you na long-term yung iisipin natin. Again, kumbaga yung ilalagay mo dito na pera, yun yung pera na di mo kailangan 3 to 5 years from now. Para hindi kayo masyadong mag-expect no after a year, isang taon na akong naghuhulog sa mutual funds, wala pa rin nangyayari sa pera ko. No? So, hindi po namin control yung stock market. So, same lang po tayo dito, no? Lahat ng mga members ng IMG, we are investors and we are also campaigners. So again, iba-iba po tayo ng mga goal sa buhay, nasa sa inyo niya. So dapat alamin niyo sa sarili ninyo kung bakit kayo nag-i-invest sa mutual funds. Yun po yung pinaka-importante. Kasi ito naman, matutunan niyo naman yan eh. Ito po yung flow ng mutual funds. Ang flow ng mutual funds, kahit busy ka sa trabaho mo, busy kang naghahanap buhay, ikaw to, investor, lahat tayo dito ng 19 participants, yung pera natin nasa fund house. Si fund house naman may fund manager. Si fund manager, yan po talaga yung pinag-aralan niya, yan yung trabaho niya. Hindi po namin yan trabaho. Okay? So, hindi po kami yung bumibili ng shares para sa inyo. Yung fund manager po natin, which is under Ramver Financials. Hindi po si IMG. So, dito yung pera po natin, naka-invest po yan sa Jollibee, sa BDO, sa Pure Gold, sa SM, lahat ng mga malalaking companies dito sa Pilipinas. So, di ba, mga consumer tayo sa mga produkto nito, lalo na sa Jollibee, sa SM, no? Kumikita yung SM pag tayo bumibili, 'di ba? Kumikita yung Jollibee pag tayo kumakain. What if magiging investor ka din at the same time yung pinanggastos mo, no? Or yung pinambili mo, kumikita din. Bumabalik sa iyo kasi isa ka ng investor. Yan po yung advantage pag maging investor ka. 'Di ba?
So, ibig sabihin, kahit busy ka dyan sa trabaho mo, yung pera mo is nagtatrabaho din para sa'yo kasi nag-start ka sa mutual fund. So, mag-generate lang po yan ng shares and makikita nyo po yan sa accounting nyo. Papakita ko po mamaya. So, alam po ba ninyo na ang SSS, yung pera natin, nilalagay din po nila yan sa mutual funds. Fair, no? Kasi ang sa SSS, yan naman po talaga yung nakasanayan natin na parang pension or yan talaga yung pension ng Pilipinas, no? Pero dito sa IMG, bibigyan tayo ng pagkakataon na pwede pala na mag-invest ka sa mutual funds. Kahit hindi ka man isa kang negosyante, di ba? Although meron namang voluntary contribution sa SSS, pero yun lang yung benefit mo. And after 5 years, I guess, or after hanggang kailan ka magre-retire, no? Doon mo pa makukuha yung pension mo. Pero dito sa IMG, mas marami kang benefits, no? Ayan. So ano po ba yung benefits natin pag nasa mutual funds po yung pera natin? So it is professionally managed. It has potentially higher returns, low capital requirement, instant diversification. Hindi ka na mag-iisip sa ang company mo ilalagay yung pera mo kasi automatic na po yan. And safety and transparency. So, meron po tayong sarili nating portal, tax exempt din po siya. Ito, bago ka pa sa mga ganitong bagay, so hindi mo na kailangan na mag-aral ka ng ilang taon para lang makapagsimula. Pwede ka pong magsimula habang nag-aaral ka, di ba? So, at the same time, kumikita na yung pera mo. Ayan, gumagalaw na yung pera mo. So, ito po yung example, no? Ayan, for data privacy purposes, tinatago po natin yan sa pangalan na Boknoy. Ayan. So, dito, si Boknoy is nag-i-invest siya, nag-start siya ng 5,000. Iisipan niya kasi yung bonus niya. So, nilalagay niya sa PhilEquity. Ang price nun dati is 9 pesos. Ayan. So, ang shares na nabibili niya sa 5,000 noong 2009 is 9 pesos price per share. So, sa 5,000 niya, meron siyang nabili na 496 shares. So, after mga ilang years, no? 2018 na pag-isipan niya na parang lumaki na yung price per share niya sa PhilEquity. Naging 41 pesos na siya. So, dito, no? Yan yung, calculation. So, di ba, 2009 siya nag-start. 5,000 for 9 pesos price per share. Ang nabili niya is 496 shares. Noong 2018, nakita niya na tumaas na yung price per share which is 41 pesos. Ngayon, ang price value ng shares niya is 20,000. I-minus niya sa contribution niya na 5,000. Kumita yung pera niya ng 15,664 after 9 years. Diba? So, ma'am, ang tagal naman yan. Ganun naman po talaga yung investing, no? Hindi po tayo nagtatanim dito ng munggo na madali siyang ma-harvest. Madali din siyang mawala, no? Nagtatanim po tayo dito ng masaganang mangga. So, yung punong mangga, matagal siyang mamunga, 'di ba? Matagal siyang tutubo, pero hitik naman sa bunga. So, ganun po tayo dito sa pag-i-invest. Ayan. So, kung gusto nyo ng pumitas agad ng bunga, so short term lang yung goal ninyo. Pero kung gusto nyo ng pumitas ng mangga, ng bunga, so long term po yung goal natin. Sample lang yun, no, Sen? And one of the benefit dito sa IMG, since IMG is enrollment platform, membership platform, di ba? Nagpa-member tayo ng mga landers, SNR, SM Advantage card, so meron tayong mga benefits. So, ganun din po sa IMG. Yung product ni IMG is yung mga financial services, including pag-i-invest sa mutual funds. Yan. So, meron ka ng libre na seminar, no? Kahit hindi ka pa member, meron ka ng libre na education and mutual funds at zero entry fee. So, kung ano pa yung sinimulan nyo, panimula nyo sa investment, ganun din po. Buong 1,000 ang pinang-membership nyo is naka-invest na po siya. Zero load forever. Yan yung kagandahan. Ayan, automatic ka na shareholder once na mag-enroll ka sa IMG. And ito po yung mga top 10 holding companies na nakalagay yung pera natin. Yan. Screenshot nyo yan para makita nyo po kung ano po yung mga companies. Isa na po dyan yung Jollibee, SM. So, mahilig kang mag-inom, di ba? Ang San Miguel, kasama po dyan. Meron din tayong trading platform dito kung gusto nyo pong matuto. By My Trade and You Trade. Mag-attend lang po tayo ng seminar.
So, there are two ways to invest in Jollibee. Unang-una, be a franchisee and kailangan mo ng 30 million to open one branch. So, ibig sabihin, you are a traditional business owner. No? Meron kang physical store and kailangan mong i-manage siya. Pangalawa, become a shareholder in the stock market or mutual funds and you only need to have 1,000 minimum for initial investment. Tanong, how much do you have right now? Do you have 30 million or do you have 1 million? Kasi dati po, kung alam ko lang talaga ito si IMG, year 2018, nagtatrabaho na ako niyan. Mga 2 years na siguro ako sa trabaho or 3, magti 3 years. No? Kung alam ko lang talaga itong stock market dati kasi ang mindset ko dati, stock market is para lang sa mga mayayaman. Yan yung resulta ng kakulangan ng financial education. So, wag po ninyong tignan na matagal na kami dito. Oh. So, lahat po tayo na nagsisimula sa IMG is nag-aaral po talaga at inaaral yung tungkol sa financial education. So, masasabi talaga natin na sayang, no? Kung nagsimula pa lang ako dati, kung nakinig pa lang ako dati. Pero habang may buhay pa tayo, kumikita pa tayo, and nakikinig kayo dito, so may chance pa na magsimula. Sa IMG, we bypass the middleman. You access to the direct financial companies. You enjoy the discounts from the product you buy and become your own money manager. So ano po yung role mo, ma'am? Ahente ka ba dito? Kasi ikaw yung nagsasalita. So yung mga taong nag-invite sa inyo, sila lang po yung mag-guide sa inyo kasi save po tayo ng mga benefit, di ba? We are one community, pareho tayo ng benefits, pareho tayong member ng IMG. Ang kaibahan lang po sa atin is nag-participate po kami sa 30 million by 2030 na campaign. So I hope na kayo din, no? I'm sure marami kayong mga iniisip na tao na, itong tao na to, kailangan niya ng financial education. So, kayo po yung mag-decide kung ano po yung paglalagyan niyo ng pera. Marami po dyan dito sa IMG. Kasi ito po yung traditional. Ikaw to, kailangan mo ng ahente, kailangan mo ng bank para makapagsimula ka. And they will earn commissions from the product you buy. At least 50% sa nilalagay mo na pera na pupunta po yan sa kanila. So, hindi po yan paninira ha, yan po yung totoo. Kasi yung mga mentors natin dito, matagal na po talaga sa financial industry. Makilala nyo lang sila personally, no? Napagdaanan din nila yung mga pag-lose ng pera. Kasi hindi sila financially educated. But with IMG's platform, no, we are one-stop shop. So lahat na nandito ng mga financial products na kailangan ninyo, nandito na siya. Let's say for example, no, hindi pa kayo member ng IMG, sino pa po ditong hindi pa member? Can you type me? Pwede kayo mag-chat ng me? Yan. Sino pa hindi dito member ng community? Pag hindi kayo member ng IMG, gusto nyo ng healthcare, Ma'am Bernadette, gusto mo ng life insurance, investment, real estate, general insurance, allied financial services, kailangan mo ng mga iba't ibang ahente. So, ibig sabihin, kada ahente na kukunan mo ng healthcare, life insurance, investment, real estate, etc., kumikita sila ng pera sa inyo. Dito sa IMG, may chance ka na maging ahente sa sarili mong pamilya. Kasi, meron ka ng direct access dyan. May mga discount ka pa sa mga financial products. And ang kagandahan, you have unlimited financial education. So, continuous po yung learning natin. Hindi ibig sabihin nag-attend kayo dito na 20 participants. Alam na natin lahat. Kailangan pa din po nating mag-attend. Ay ma'am, busy ako sa trabaho. Pagod na ako pagkatapos ko magtrabaho. Imposible naman po wala po tayong 30 minutes or 1 hour na free. Bigyan nating halaga yung oras natin kasi yan po talaga yung valuable na meron tayo na hindi natin basta-basta dapat sasayangin. Yan yung oras. So, dapat ilaan natin yan sa learnings, dapat ilaan natin yan sa sarili natin na mas mag-grow pa tayo individually. I hope, no, marami kayong natutunan. So, yun nga po, no, sa IMG, you have access to all these financial products. So, yun yung kagandahan. At did you know na ang Palawan Pawn Shop po is partner po ni IMG? Mapapansin nyo, Palawan Pawn Shop nakikipag-partner sa IMG. 'Di ba ang laki ng company? So, ibig sabihin, trusted na talaga si IMG. Imagine, for more than 25 years in the service of giving financial literacy sa mga Pilipino. 'Di ba?
Samantalang ang dami-dami ng mga company na nawala, bumalik, nawala ulit. Pero si IMG patuloy pa rin sa mission niya na bibigay ng free financial education. Kasi nga, 30 million pa po yung kailangan natin. So I hope no, makasama kayo sa aming campaign. And of course, IMG is lifetime membership benefits. It's a new world of possibilities, the new era of informed consumer. Tayo na mga consumer ng mga financial products, mas informed tayo kung ano yung mas nakakabuti sa atin. Kasi for me, IMG is my birthday gift, 26th birthday. And up until now, naging thankful talaga ako, naging part ako sa community ng IMG. Kasi nag-iiba yung perspective ng buhay ko. Dito, di ba, yun nga, sinasabi ko kanina, nagpapa-membership tayo sa mga any membership platform like Starbucks, no? Of course, no? Gusto natin yan. We reward ourselves. SM Advantage card, ano pa yung mga reward card dyan. Ginagawa natin, magpapalabas tayo ng pera in the exchange of their product na kung saan, hindi natin siya pwedeng maibabayad pag tayo magkasakit, di ba? Pag tayo mag-retirement. Kasi madali lang siyang mawala. So, maglabas kayo ng pera na yung balik is something valuable na mapapakinabangan ninyo hanggang sa pagtanda. Up until pwede nyo siyang ipasa sa mga anak ninyo. Diba? So, how to start? Become a lifetime member and talk to the person who invited you para ma-assist kayo. So, please chat the person na kung sino po yung nag-send ng link sa inyo. Ayan, para mag-guide kayo personally. So, once you become a member, meron po tayong sarili nating account and dito nyo po makikita lahat ng mga benefits na meron kayo, including yung automatic investor ka sa stock market. And isa din sa mga paraan sa pag-i-invest sa stock market is to have a long-term healthcare, which is yun yung isa sa mga core product ni IMG, which is Kaiser Total Solution. Kasi meron lang po talaga tayong tatlong tanong sa buhay natin. What if we get sick? Saang hospital tayo dadalhin? Sa private or sa public hospital? What if we die too soon? Ano po yung ipapamana natin sa ating mga anak? Obligasyon or milyon? Di ba? Ganda ng pakinggan. What if we live too long? No? Paano pag bibigyan tayo ng mahabang buhay ng Panginoon? Sino yung mag-aalaga sa atin? Maging pabigat ba tayo sa pamilya or mas ma-enjoy pa ba natin yung buhay natin? So, sa Kaiser, meron po siyang 3-in-1 savings program na may healthcare, life insurance, at saka investment. So, this is also one way of investing your money sa stock market. And this is a long-term savings program. So, kung gusto nyo pong matuto more about Kaiser, you can ask the person who invited you, your sponsor, or hopefully may seminar tayo about Kaiser. May recorded video din po tayo. So, tanungin nyo lang po yun sa taong nag-invite sa inyo. So, who are people of IMG? Malapit na po tayong matapos. So, uniform personnel. So, ibig sabihin, no, si IMG wala po talagang pinipili. Professional ka man or hindi, as long as you are willing to learn, you are welcome here. Another, teachers. No? So, alam naman natin, sila po yung dahilan kung anong meron tayo ngayon. Isa sila sa mga tao na nagmo-mold sa atin individually. Dapat tulungan din natin sila kasi sila po yung mga nabiktima ng mga loan shark, yung mga 5-6. So, shout out sa mga dyan, teachers, no? So, congratulations din sa mga dakila nating teachers na naging open talaga na mag-share din at matuto tungkol sa financial education. Kasi napapansin nyo, hindi po siya tinuturo sa paaralan, yung financial education. Yan po yung naging appreciation ko dito sa IMG kasi yun nga, kahit sino pwedeng matuto. And of course, our OFWs and seafarers. So, kaway-kaway po dyan sa lahat ng mga OFWs and even mga local OFWs. Alam nyo pa ba yung local OFWs? Yun po yung mga galing ng probinsya at nagmamigrate dito sa syudad, no? Para karoon ng magandang trabaho at magsustento sa pamilya sa probinsya. Yun po yung mga local OFWs, no? So, sino po yung nakarelate? So, pahalagahan po natin yung sarili natin. Lalo na pag lahat na lang ng problema sa binibigay. So, isipin natin, pagka tayo po yung mga ngailangan, lalo na pagdating sa pera, sino po ba yung tatakbuhan natin kung lahat na lang ng tao sa paligid natin sa ating tumatakbo? No? So, I hope naiisip din natin yung sarili natin na in the future,
'di ba? Yung mga pinapaaral natin, yung tinutulungan natin financially, magkakaroon din po yan sila ng sarili nilang pamumuhay, sarili nilang pangarap. So wala pong assurance na mabibigyan din tayo or ma-return din yung favor sa atin, lalo na financially. So I hope na bigyan niyo din yung sarili ninyo, bayaran niyo po yung sarili ninyo kasi deserve niyo yan at kayo po yung nagtatrabaho para sa pamilya. So, isa lang 'no, masasabi natin galing sa ating lolo na si Bill Gates, sabi niya, "If we are born poor, it's not our mistake, but if we die poor, it's our mistake." So, hindi naman natin mapipili yung mga magulang natin kasi they are also victim sa mga past din natin ng mga ninuno na wala ding financial education. And yan po yung kultura ng Pinoy. So, dapat baguhin na natin. So, thank you guys. I hope na marami kayong natutunan. So, congratulations sa mga tao na nag-attend. Sa mga guests, don't forget to claim your 20,000 personal accident insurance. This is our token of appreciation na nakinig kayo sa amin. Siyempre, nagbibigay din kayo ng oras. I hope na marami kayong natutunan. And if gusto niyo pa pong matuto how money works for you, mag-message lang po kayo sa akin or sa taong nag-share ng video na to para may access po kayo sa free webinar via Zoom. May natutunan ka ba sa video na to? I highly appreciate if you comment your thoughts below and i-share ang video na to sa mga family and friends mo para matulungan din natin silang matuto about financial education. Thank you and dare to be grateful.